Okay, shalom mga kapatid. At sa oras na ito tayo po narito ngayon sa ating preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Samot dalangin natin sa Panginoon nawa maayos ang lahat, ligtas ang lahat. At of course, mga apektado ng baha, ingat po tayo sa leptospirosis or sa mga mikrobyo, dengue. At of course, sa mga bubog o sa mga bote na basag, lalo na yung mga nababad ang kanilang mga lugar sa baha. So, ang araw na ito ay ipinagdiriwang natin sa simbahan, sa kalendaryo nating simbahan, ang kapiyastahan ni Santa Maria Magdalena. Ang kinoconsider na tinuturing na apostles to the apostles. Okay? So, ayan mga kapatid. Okay, basahin na po natin ang ebanghelyo ngayon. Nawa, pagpalain ng Panginoon itong ating pag-uusapan. Pagpalain niya ang ating tatalakayin na mangusap nawa siya sa atin at ang kanyang mga salita ay tunay na manatili nawa sa ating mga puso. Kapatid, prior that, target lang. So, the Gospel of today is taken from the Gospel according to St. John chapter 20 verses 1 to 2, and then after that 11 to 18. Glory to you, Lord. On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they put him." But Mary stayed outside the tomb, weeping, and as she wept, she bent over into the tomb and saw two angels in white sitting there, one at the head and one at the feet, where the body of Jesus had been. And they said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken my Lord, and I don't know where they laid him." When she had said this, she turned around and saw Jesus there, but did not know it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you looking for?" She thought it was the gardener and said to him, "Sir, if you carried him away, tell me where you laid him, and I will take him." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Hebrew, "Rabboni," which means teacher. Jesus said to her, "Stop holding on to me, for I have not yet ascended to the Father, but go to my brothers and tell them, I am going to my Father and your Father, to my God and your God."
Mary of Magdala went and announced to the disciples, "I have seen the Lord," and what he had told her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan, nakalit. Yan, may 6 nang na nag-like sa atin. So, tuloy-tuloy pa rin po mga ulan. Pwede kayo mag-update sa mga kakilala natin. Kamusta na kayo dyan? Of course, yung mga kakilala natin dito sa part ng Taytay at Cainta ay maraming mga parts sa Taytay ng Cainta ay baha, Pasig, at marami pang lugar. So, kaya nga ang ating Pope, Francis, noong nabubuhay pa siya ay labas siya ng encyclical letter about sa Laudato Si. Yung Laudato Si, it's about environment, mga kapatid. Na kung saan ay lahat tayo ay dapat magiging tagapangalaga ng ating kalikasan. So siguro ang umpisa natin talaga yan sa mga miyembro ng ating pamilya, sa mga bata, or then ang school, then ang gobyerno, ang simbahan, of course. Dapat tinuturo yan, pero of course mag-uumpisa talaga yun sa bahay dapat, mga kapatid. So kung ang mga magulang tinuturuan yung mga bata ng pagpapahalaga sa kalikasan, kasi napaka-importante yan ngayon. Lalo na ngayon sa atin, itong lugar ng Rizal, lugar ng Pasig at Taguig. Kung nakakapunta kayo dyan sa Laguna de Bay or Laguna de Bay, makikita natin na yung palibot ng Laguna de Bay ay unti-unting ini-encroach ng mga tao, mga continuous or massive na pagtatambak sa kapaligiran ng Laguna de Bay. Of course, balang araw, kapag ganitong may habagat, halimbawa, ilang araw na ngayong umuulan, so of course, ang takbo ng tubig ay sa Laguna de Bay. Pero since na ini-encroach ng mga tao ang Laguna de Bay, patuloy na tinatambakan, patuloy na ginagawang mga residential yung kapaligiran, of course, unti-unting liliit yung Laguna de Bay. Then pagdating ng araw, sigurado tayo, whether we like it or not, talagang babalik yung tubig sa atin. So yan po yung mangyayari, mga kapatid. Yun ang sa ating ebanghelyo ngayon. Although ang pinag-uusapan dito ay ang patungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon, pero ang pinaka-sentro ng araw na ito sa kalendaryo nating simbahan is yung kapiyastahan ni Maria Magdalena. So bakit ba masyadong pinapahalagan si Maria Magdalena? Sapagkat ito'y isang nagpapakita sa atin ng isang modelo na kahit ang pinakamakasalanang tao ay may pagkakataon pang magbago, may pagkakataon pang maging banal. Yan yung ipinapakita ng kapiyastahan ngayon. Kasi alam naman natin, yun nga yung ina-attribute yung part ng reading sa Bible na yung babaeng nahuli sa pakikiapid. Marami sa mga nag-aaral ng banal na kasulatan na sinasabi it was Mary of Magdala, dahilan doon sa ginawa ng Panginoon na muntik na siyang mamatay sa pamamagitan ng pagbato, ay nailigtas siya dahilan sa Panginoon. Kasi sinasabi ng mga Pariseo, mga Eskriba, sabi niya, nahuli namin yung babaeng ito sa pakikiapid. Di ba? Sabi niya, ayon sa kautusan, kailangan siyang mamatay sa pamamagitan ng pagbato.
Pero, ang sabi ng Panginoon, kasi alam naman ng Panginoon na during those times, ay sinusubok lamang siya ng mga leader Hudyo kung ano yung kanyang sasabihin. Pag sinabi ng Panginoon noong panahon na yun na, sige, batuhin niyo siya, ayon sa kautosan ni Moses, ay magiging inconsistent sa part yun ng Panginoon sapagkat nagtuturo siya at nangangaral sa patungkol sa pag-ibig at pagpapatawad. Ngayon, kung sasabihin niya sa mga Hudyo naman na huwag niyo siyang batuhin, ibig sabihin, papalabasin naman nila na ang Panginoon Kristo ay nilalabag si Moses. Nilalabag yung kautusan na ibinigay kay Moses. So, magiging loopholes yun sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi niya, ang walang kasalanan, ang siyang unang magbato, at yumuko siya at nagsulat sa lupa. Diba? Yun yung tagpo na yun. Then, bandang huli, lahat sila nagsialisan. Dahilan sa alam nila na mayroon din silang kasalanan. So yung babae na yun, tinutukoy na it was Mary of Magdala na dahilan dun sa muntik na siyang mamatay, yet nagkaroon siya ng panibagong buhay, naligtas siya, hindi siya namatay, ay simula noon, makikita natin sa tagpo ng banal na kasulatan, ay si Maria Magdalena ay hindi na umalis sa piling ng Panginoon. Actually, sa ginawang movie ni Dan Brown, yung fiction na may kasamang may mga totoong personalidad na nasa Biblia, pero yun ay fiction, ay sinasabi na parang pinapalabas ni Dan Brown that si Mary of Magdala ay may relationship sa Panginoon. As a matter of fact, mayroong mga Gnostics writings, mga kapatid, na pinapalabas nila na ang Panginoon Kristo at saka si Maria Magdalena ay may relasyon. So yun yung mga Gnostics writings na merong relasyon ang Panginoon at si Maria Magdalena. Pero kung makikita natin na si Maria Magdalena ay ang relasyon niya sa Panginoon ay yung kung bakit sunod na si Maria Magdalena sa Panginoon Kristo, it is because of her gratitude for yung second chance ng kanyang buhay. Kasi kaya sunod siya ng sunod dahilan sa biral mo, kahit ikaw, kahit tayo, di ba? Kapag may mga taong nakatulong sa atin na halimbawa buntik ka ng you're supposed to be, halimbawa you are at the edge of your life and then walang tumutulong sa iyo na ibang tao. Then may nakatulong sa iyo na isang tao, ay of course sa tanang buhay natin, hindi na natin yun makakalimutan, mga kapatid. Sa tanang buhay natin, hindi na natin siya makaligtaan. Okay? So, ang nangyari kay Maria Magdalena, kasi naligtas siya eh. Nagkaroon siya ng panibagong buhay because of the Lord. Then, because of that, si Maria Magdalena ay sunod na ng sunod sa Panginoon. Kaya nga dito sa tagpo ng Ebanghelyo nito sa John chapter 20, verse 1 and 2, then in verses 11 to 18, makikita natin na nauna pa siya pumunta sa libingan to check whether kung ang Panginoon ay andun pa. Kasi narinig naman nila na ang Panginoon Kristo after 3 days ay muli siyang mabubuhay. So he checked. At sa pagpunta niya rito, hindi niya nakita ang Panginoon. Umiiyak siya. Diba? So matinding pagmamahal sa Panginoon na wala. Where is my master? Diba? Where is my master? At nakita niya nga, nagpakita sa kanya, may nakita siyang anghel nung sumilip siya. And then, nung nakita niya ang Panginoon na hindi niya kilala, diba? Akala niya gardener lang. The same, kung babasahin natin itong mga resurrection account, makikita natin, even the other disciples ay hindi rin nila kilala ang Panginoon. Sina Cleopas, sina San Pedro, di ba? Nung nangisda sila,
nung ang Panginoon ay nagsabi sa kanila na ihulog niyo ang lambat sa kabilang gawing kanan. Di ba? Nung nagkaroon sila ng maraming huli, ang sabi nila, ang Panginoon iyon. Then after that, si San Pedro ay tumalon at lumapit sa Panginoon. So, dito sa tagpo na ito, si Mary Magdalene, hindi niya rin kilala ang Panginoon. Akala niya, gardener lang. So, of course, hindi natin pag-uusapan yung resurrection. We'll talk about pagnilayan natin ang buhay ni Maria Magdalena na even makikita natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Even the worst sinners ay may pag-asa pang magbago, mga kapatid. Kasi birin mo, actually merong part sa Bible na binabanggit na a woman that na pinalayasan ng 7 demonyo. At ito'y ikinoconnect din kay Mary Magdalene, mga kapatid. Yung alam naman natin, yung 7 demonyo na sinasabi is, yung tinatawag na yung 7 capital sins. Di ba? Yung 7 capital sins. Every 7 capital sins ay may demonyong nakakakubabaw dyan. Halimbawa, yung lust, si Asmodeus, si yung sloth or yung katamaran, si Bilpigor. Ang pride is si Satan. Si gluttony is si Mammon. Yan, mga kapatid, i-check natin. So yun. 7 demonyo, yung 7 capital sins na meron kay Maria Magdalena ay pinalayas ng Panginoon. At simula nung nakalaya si Maria Magdalena ay pinaglingkuran niya na ang Panginoon. At kung titignan natin, kung sa atin sa Catholic Church, si Maria Magdalena ay tinuturing na apostle to the apostles. Bakit? Kasi nung nabuhay muli ang Panginoong Kristo, sabi niya, tell my brothers, tell my brothers to go to Galilee. Inutusan siya ng Panginoon. So kasi ang apostles, kinumission to go, mga apostle. So siya yung inutusan para sabihin sa mga lagad na go to my apostles and tell them to go to Galilee. Di ba? Yan yung sinabi ng Panginoon kay Maria Magdalena. So sa buhay ni Maria Magdalena, mga kapatid, so ibig sabihin, ipinapakita lamang ng Panginoon na ng ating simbahan kung bakit natin siya ipinagdiriwang yung kanyang kapiyastahan, pag-alala at pagulitas pa niya, para pagpapakita ng una siguro yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Of course, yung dakilang pagmamahal ng Diyos sa mga makasalanan. Di ba? Na lahat pala tayo ay nais ng Diyos na maligtas. At yan naman yung sinasabi sa banal na kasulatan. Di ba? Sa John chapter 3, verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So si Maria Magdalena ay isang modelo at nagpapakita ng dakilang pag-ibig ng Diyos na ang gusto pala ng Diyos na kahit ang pinaka-worst na makasalanan ay maligtas. Amen? At yan yung sinasabi din sa 1 Timothy 2, 3, and 4 na ito ang ibig at nakalulugod sa Diyos na ang ibig ay lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Sinasabi sa 1 Timothy 2, 3, and 4. Okay, puntahan natin, check natin. Okay. 1 Timothy, buksan niyo po sa Bible niyo, 1 Timothy. May audio po ba ako? It seems, ayun, may nag-like, siguro may audio nga. Yung sinasabi dito sa 1 Timothy, chapter 2, 3 and 4, mga kapatid. Okay. Buksan niyo po sa Bible niyo. Okay. Sabi dito sa 1 Timothy, this is good, chapter 2, verse 3 and 4, this is good and pleasing to God, our Savior, who wills everyone to be saved and to come to the knowledge of truth. Yun yung nangyari kay Mary of Magdala
na kung saan from he is being a sinful woman, ang kinahumalingan niya ay makamundong mga bagay. Pero nung ma-encounter niya ang Panginoon, napalaya sa kanya yung 7 demonyo at naligtas siya sa tiyak na kapahamakan. Simula noon, ibinigay niya na yung pangalawang buhay niya sa Panginoon. Di ba? Kalimitan, ganyan kung minsan nangyari sa atin. Di ba? Second chance na natin. Nabuhay tayo. Diba? Nakamit, muntik na tayong madisgrasya o muntik na tayong mamatay. Pero binigyan tayo ng second chance. Hindi tayo namatay, kundi nabuhay tayo muli. Di ba? Most of us ay ibinibigay na natin yung pangalawang buhay na yun sa Panginoon. Naglilingkod na, saka palang naglingkod sa Panginoon nung maligtas doon sa kapahamakan na yun. So, ganun din kay Maria Magdalena, na maligtas sa kamatayan, napalaya sa kanya yung demonyo sa kanyang mga buhay, ay minahal niya na ang Panginoon. Pinaglingkuran niya na ang Panginoon, sinundan niya ang Panginoon. Kasi mga kapatid, kaya kung minsan, kung bakit katulad ni Mary Magdalene, napalaya sa kanya yung 7 demonyo, hanapin natin mga kapatid. Okay. Okay. Okay, ito. Actually, kung bakit marami sa atin, hindi natin binaglilingkuran ng Panginoon, hindi tayo sumusunod sa Panginoon, it is maybe because there is a demon or devil in our lives that manipulates us, mga kapatid. Kasi ito sa 7 capital sins, mga kapatid, yung sinabi ko nga sa inyo kanina, kahit yung mga exorcist natin, yung mga Catholic exorcist natin, sinasabi ito, mga kapatid, sa 7, the demons of the 7 deadly sins or capital sins, mga kapatid, halimbawa, sa pride ay si Lucifer or si Satan. Si Asmodeus, demon of lust. And then si Beelzebub, sa gluttony. Yan, sa gluttony. Then si Mammon, sa greed. Siya yung demonyo sa katakawan, sa greed, pagiging greed. Si Belphegor, sa katamaran, sa sloth. Then, okay. Sa inggit, si Leviathan, mga kapatid. Okay. Ganun. Yung isa pa natin. So, nung maalis yun, yung mga demonyo na yun, yung mga 7 capitals na yun, 7 capital sins, 7 deadly sins with its demons, with, meron siya tinatawag na corresponding, yung nung mapaalis makalaya si Maria Magdalena sa 7 capital sins with 7 corresponding demons, yun na. Minahal niya na ang Panginoon, sinusundan niya na ang Panginoon. Hindi na nawaglit sa buhay ni Mary Magdala ang Panginoon. Kaya, kung minsan, kung bakit tinatamad ka magsimba, it is because of the devil. Di ba? If you are being invited sa gawain ng Panginoon, hindi ayaw mo. It is not because
not only of your decision, but it is because of the influence of the devil. Kasi sino ba namang demonyo na talikdan siya ng tao? Di ba? Sino bang demonyo na gusto niya talikdan siya ng tao? Let us remember, mga kapatid, there are only two kingdoms, the kingdom of darkness and the kingdom of light. Di ba? There are two kingdoms. Okay? Hanapin natin dito yan sa Colossians, mga kapatid. Okay, hanapin natin, mga kapatid. Okay. Sa Colossians chapter 1, verse 12, okay, sabi rito, verse 13, ito sabi niya, there are two kingdoms. There are two domains. Kaya kapag ini-invite ka sa mga gawain ng Panginoon at hindi ka tumutugon, it is not because of you only. It is because the influence of the devil. Di ba? That is influence of the devil. Ito sabi. Sabi dito sa Colossians chapter 1 verse 13. He delivered us from the power of darkness, okay, and transferred us to the kingdom of His beloved Son. You see? From the kingdoms of darkness to the kingdom of His beloved Son. Alam naman natin na ang Panginoong Kristo is siya yung liwanag. John chapter 8 verse 12, sabi niya, I am the light of the world. So, if we are not in the kingdom of light, so most possibly, we are in the kingdom of darkness. Kaya kung minsan, kapag inimbita ka, inimbita ka ng mga seminar sa parokya, mga seminar sa parokya, mga formation, hindi ka tumutugon, it is not because of your own personal will mismo, kundi may mga influences of the devil sa iyo. Tatamarin ka, di ba? Whether we like it or not, unknowingly, hindi natin alam na ganun pala. Kasi, sino ba naman hari? Ito na, kingdom of darkness, sino nag-hari? Of course, ang diablo. Sino ba namang hari na mababawasan yung kanyang mga nasasakupan? Di ba? Sinong hari? Wala. Kahit dito lang sa atin, kahit yung lalo na sa atin, sa panahon natin ngayon, kahit sa atin, kahit yung mga local government lang. Sa mga local government, hindi sila matutuwa na mababawasan yung nasasakupan nilang area. Halimbawa, hatiin yung isang kaya sa barangay lang. Kasi ang barangay, may limit population na kapag umabot sa ganung population, pwede na siya gawing barangay. Ang gawin lang ng mga residente, of course, gagawa sila ng petition, ipaparating nila dun, magpapagawa ng mga resolution until na makaabot sa national. Kapag ma-meet yung isang population na pwede maging barangay yung isang lugar. Kaya di ba sa Manila, di ba ang daming barangay? So kung yung isang barangay mahati sa dalawang barangay, yung previous barangay captain ng isang barangay malulungkot. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi kapag yung IRA, yung Internal Revenue Allotment, mga kapatid, sa population ay merong malaking part ng funds ay because i-consider yung population. Yung sa Internal Revenue Allotment na era. Hindi ko lang alam kung ano ngayon yung tawag. So kung ang population mo is konti lang, mababawasan nyo, mga kapatid.
So hindi matutuwa ang mga local officials. Kahit dito sa atin, di ba? Just recently, ang Makati, yung nagkaroon ng dispute, ang Makati at sa Taguig. Di ba? Makita natin na ang Makati at Taguig ay nagkaroon din ng dispute. Nagkaroon sila ng problema sa kanilang na malaking part ng Makati na naging part ng Taguig. So, malaking kabawasan yun sa kanilang ira, sa kanilang income, sa mga taxes na pumapasok sa kanila because of the businesses na nasasakop ng lugar na yun, mga kapatid. The same with the devil ay hindi niya gusto at ayaw niya na mangyayari din yun sa kanya na ang kanyang nasasakupan ay nababawasan. Kaya kapag nagbagong buhay yung isang tao, natural, mababawasan yung nasasakupan niya, mga kapatid. Ito yung sinasabi ng Colossians chapter 1 verse 13. He delivered us from the power of darkness. Ito rin yung ginawa niya rin kay Mary of Magdala. And transferred us to the kingdom of His beloved Son. Okay? Nilipat tayo ng Panginoon. Nung sumampalataya, nagdesisyon tayo na sumunod sa Panginoon, sumampalataya tayo sa Kanya, ay iniwan natin ang kaharian ng kadiliman na ang naghahari ay si Satanas, of course. Kasi ang kingdom of darkness is Satan. Ang kingdom of light, the kingdom of our Lord Jesus Christ is light because He is the light of the world. Then, tayo rin na kanyang mga nasasakupan ay sinasabi rin ng Panginoon na dapat tayo magiging ilaw din. Ay, good morning, Kuya Romy. Tapos na akong magkape. So, after, kung magdesisyon tayo na iwan natin ang pagkakasala, mga kapatid, at susunod sa Panginoong Kristo, tinasalikdan natin ang demonyo. Ay, Kuya Romy, nag-follow pala ako kay, kay Professor Manny. Pinalubak niya ako. Okay. So, when we will start to believe and follow the Lord, that is the time that we are turning our back to the devil. Di ba? Pero once, mga kapatid, we turn our back to the Lord Jesus Christ, baha na naman po. Sa inyo, baha ba kayo, Kuya Romy? Sa amin kasi, dito sa yung berm, baha. Sa amin, hindi kami abot mataas sa amin. Pero continuous yung ulan, lakas pa rin. Dinig ng dinig sa labas, yung walang ulan. Sa inyo, baha po ba kayo dyan? Okay. So yun, mga kapatid, once we turn our back to the Lord Jesus Christ, then we are facing the devil. But when we turn our back to the devil, we are facing the Lord. So once we believe in the Lord Jesus Christ, katulad ni Mary Magdala, ay tinalikdan niya. Iniwan niya yung kaharian ng kadiliman at pumunta siya sa liwanag. So there are only two kingdoms, mga kapatid. It is either we are in the kingdom of light, in the kingdom of our Lord Jesus Christ, or in the kingdom of darkness. So tayo yung magdesisyon. Katulad ditong Maria Magdalena, of course, naging chance, naging dahilan kung bakit siya sumunod sa Panginoon, iniwan niya yung buhay niya sa kadiliman, it is because of God's love to her. Di ba? Anong sinasabi ng banal na kasulatan? I have loved you with an everlasting love. Yung sinasabi sa Jeremiah. Hanapin natin mga kapatid. Sa Jeremiah, yan yung sinasabi, I have loved you
with an everlasting love. Okay. Hanapin ko muna. Hanapin natin yung verse na yung mga kapatid. Kasi maganda yun eh. Na despite na tayo makasalanan, iniibig tayo ng Diyos. Okay. Ayun. Sa Jeremiah 31 verse 3, mga kapatid. So, sa Jeremiah chapter 31 verse 3, sabi niya, the Lord appears to him from afar with age-old love, I have loved you. Sa ibang translation, sa ibang salin, I have loved you with an everlasting love. Inibig kita. Kaya nga, despite we are sinful, minamahal tayo ng Panginoon. Ngayon, sa kanyang pagmamahal na ito, ano yung response natin? Si Mary Magdalene, nung pinakitaan siya ng pagmamahal ng Panginoon, nag-response siya sa pagmamahal ng Panginoon. Sumunod siya sa Panginoon, mga kapatid. At makita natin, dahil sa kanyang pagmamahal sa Panginoon, ay lalong ipinakita ng Panginoon, nagkaroon siya ng opportunity na siya yung unang makakita sa pagkabuhay ng Panginoon. Naging reward sa kanya yun. Try to imagine, even until today, ay pinag-uusapan yung kanyang pangalan. She was rewarded by the Lord na makita niya ang Panginoon after the resurrection. So, ito yun. Sabi ng Panginoon, I have loved thee with an everlasting love. Jeremiah 31 verse 3. At makikita natin yan, kahit doon sa panahon, kahit sa bayang Israel, makikita natin kahit sa bayang Israel. Kung babasahin natin, kung nabasa na yung aklat ni prophet ni Hosea, the minor prophet na Hosea, makikita natin dyan na si Hosea ay inutusan siya na mag-asawa ng isang babaeng, sa term natin, haliparot or mababang lipad. Try niyo basahin yung aklat ni Hosea. Makikita natin dyan that God, because of the unfaithfulness of Israel to the Lord, ay inutusan niya si Hosea na mag-asawa ng makasalanang babae. Na despite na minahal na siya ni Hosea, nakuha niya pa rin talikdan at pagtaksilan si Hosea. Yet despite of that mga kapatid, kung babasahin natin sa Hosea, makikita natin na bagamat ganun, patuloy pa rin ipinakita ni Hosea kay Gomer ang kanyang pagmamahal. Kasi yun yung inutos kanya. Bilang paglalarawan at pagpapakita na despite of how sinful Israel is, minahal pa rin sila ng Panginoon. Nilingap pa rin sila ng Panginoon, sinuyo pa rin sila ng Panginoon. Yun yung pagpapakita, paglalarawan ng buhay ni Hosea nung nag-asawa siya kay Gomer na isang babaeng mga makasalan. You see? Mga kapatid. So, si Maria Magdalena, ipinapakita sa atin na kaya natin siya ipinagdiriwang yung kanyang kapiyastahan na despite how sinful we are, God still loves us. Ang Diyos ay patuloy pa rin nagmamahal sa atin. Ang Diyos ay patuloy pa rin naghihintay sa atin. Di ba? So, consistently, kung babasahin natin naman na yan, makikita naman natin na kahit doon sa kwento ng prodigal son, di ba? Yung prodigal son, isang parable of the prodigal son, yung ginawa niya na nilustay niya yung ari-arian ng tatay niya, kiningi niya yung mana niya, na malakas pa yung tatay niya, ibinigay ng tatay niya.
Pero nung naghirap siya, bumalik siya sa kanilang bahay, yet tinanggap pa rin siya ng kanyang tatay. So, ganun din tayo mga kapatid. Despite of our sinfulness, God still love us. Hindi nagbabago yung pag-ibig niya, constant yun. Kaya nga meron tinatawag sa Lamentation, chapter 3, verse 22 to 23. Sabi niya, sa ibang translation, sabi doon, the steadfast love of the Lord never ceases. Yung steadfast is constant, is continuous. Okay? Hanapin natin mga kapatid. Sa Lamentation chapter 3, verses 22 to 23. Yung sinasabi doon, mga kapatid, kinakanta nga natin yan eh. Diba? Sa mga prayer meeting, sa mga charismatic, kinakanta nila yan. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hello, Denden. Kuya Robin, dito si Denden, taga pag-ibig. Isang mapagmahal. Ay galing pag-ibig. So, pag-ibig. Dito sa Lamentation chapter 3 verse 22 to 23, actually nakalagay dito ng ganito. Sabi niya, the favors of the Lord are not exhausted, His mercies are not spent, they are renewed each morning. So great is His faithfulness. So you see, the favors sa ibang salin is the love, the steadfast love of the Lord never ceases. Hanapin ko dito sa ibang translation, mga kapatid. Okay. Okay, salamin. Dito sa ibang salin. Yung pagka-wiyasabi. Okay. Okay, dito. Sa Bible na to. Okay. Sabi dito, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ayun, yung translation dito sa King James. Pero dito sa Lamentation chapter 3:22 sa New American Bible, sabi niya, the favors of the Lord are not exhausted. His mercies are not spent. They are renewed each morning. So great is His faithfulness. So ganun ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi nagmamaliw, hindi nagbabago, constant, consistent, mga kapatid. Whether, good morning din. Kamusta dyan sa inyo sa pag-ibig? Ba? Dito sa amin, ang berm lang ang baha. Naabot na sila yata sa gilid. Hindi ko pa na-check ngayong umaga eh. Hindi pa ako nakalabas kasi malakas pang ulan. Pero dito sa amin, of course, hindi kami maabot kasi dito kami sa kabilang side. Yun. So yan, mga kapatid. Kaya, yun yung ginagawa ng simbahan. That is why the church, binibigyan ng importance itong kapistahan kay Santa Maria Magdalena. Kasi every time we will celebrate the feast of Saint Mary of Magdalene or Magdala, ay magpapaalaala sa atin ito na kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Diyos. Na despite na tayo'y napakamakasalanan, ay iniibig pa rin tayo ng Panginoon. Diba? Iniibig niya pa rin tayo. Hindi nagbabago yun. Ang magiging question lang is how we will respond to this love of the Lord. Kaya dapat yun yung makikita natin na every time na i-celebrate or i-commemorate natin yung kapiyastahan
ibig ng Diyos ay ino-offer niya sa lahat. Depende sa atin kung paano ba tayo mag-response. Diba? Si Mary of Magdala, she responded. She followed the Lord. She obeyed the Lord. She loved the Lord. Mga kapatid. Diba? And then because of that love, siya yung unang nakakita sa Panginoon nang siya'y muling nabuhay. She was rewarded by the Lord because of her love. Okay? Yan, mga kapatid. So, yung pag-ibig ng Panginoon, ang ipinapakita, pag-ibig at pagpapatawad ng Panginoon ang ipinapakita ng kapiyastahan ni Maria Magdalena. Mga kapatid. Kaya nga, kahit sa banal na kasulatan, even until now, this love and mercy of the Lord ay patuloy niyang ino-offer sa atin. So, ang magiging response lamang natin ang hinihintay ng Panginoon. Kasi, constant na yung pag-ibig niya na ino-offer Okay? Constant. At pag-ibig niya at saka yung pagpapatawad niya, ino-offer niya sa atin. Ang tanong lang is how we will respond to it. Diba? Paano natin ito tutugunan, itong pag-ibig na ito na iniaalay sa atin ng Panginoon. Okay? Sabi nga dito sa Isaiah chapter 1 verse 18, ang sabi dito mga kapatid, so ito yun. Ito yung na kung tayo ay katulad dati ni Maria Magdalena, or we are still in the state of sin, or still we are in the kingdom of darkness. Take note na if we are continuously living in sin, we are not in the kingdom of the Lord Jesus Christ. We are in the kingdom of darkness. Okay? Kasi alam naman natin yung characteristic. Sabi niya, light, yun sa John chapter 1 verse 5, di ba? Okay? Kasi puntan mo natin bago natin basahin itong 1:18. Isaiah 1:18. Di ba sa John 1:5? Sabi niya. Kaya nga merong nakita ko sa Facebook, nag-illustrate yung posporo. Kapag sinindihan yung lumiwanag na yung liwanag, wala siyang anino, mga kapatid. Ito, John chapter 1 verse 5. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Ang liwanag, walang kamunti mang shadow of darkness. It is purely light. So the same with us, light. So the same with us, kapag nasa Panginoon na tayo, and we're supposed to mga kapatid. We're supposed to talagang purong liwanag. Walang kadiliman. Kasi kapag merong part pa rin ng kasalanan, you're not yet totally free from the darkness. Ang sabi dito sa John chapter 1 verse 5, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. You see? Yan yung nakita ko nga, yung sinindihan yung puso. There is no little darkness. Walang shadow. It's purely light. Okay? And then, ito yung sinasabi nga na itong pag-ibig ng Panginoon ay constant, inaalay niya para sa ating lahat, ino-offer niya sa ating lahat. At ito yung sinasabi sa Isaiah chapter 1 verse 18, mga kapatid. Come now, let us set things right, says the Lord. Di ba? Nag-i-invite Come now. Nag-i-invite siya. Let us set things right, says the Lord. Do your sins be like scarlet, they may become white as wool, white as snow. Though they be crimson red, they may become white as wool. So you see, nag-iimbita ang Panginoon. Halik kayo lahat ng mga makasalanan.
at magliwanagan tayo. Gaano man karumi ang inyong mga kasalanan ay handa akong ipagpapatawad ang iyan. At handa ko kayong papuputiin na katulad ng niyebe. Oh, parang crimson red daw. Kaya niya gawin tayong maputing-maputi na katulad ng niyebe. So, nag-iimbita ang Panginoon. Ang tanong lang is, itong invitation na ito, it is constant, it is continuously, every day. Ang tanong is, tutugon ba tayo? Mga kapatid, tutugon ba tayo sa invitation ng Panginoon? No. The same with dun sa Revelation chapter 3 verse 20, hindi tayo pipilitin ng Panginoon. Sa Revelation chapter 3 verse 20, mga kapatid, ang nakalagay doon, sabi doon sa Revelation, basahin natin na. Revelation chapter 3 verse 20, sabi rito, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will enter his house and dine with him, and he with me." You see? Kumakatok ang Panginoon sa pinto. Ngayon kung wala tayong freedom, wala tayong personal will, hindi na siya kailangan kumatok. Di ba? Papasok na lang siya. Pero ang sinasabi dito, I stand at the door and knock. Pasok na lang siya. Pero ang sinasabi dito, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open and with him and he with me. At yung illustration pa nga ng ibang mga artist nito, ang pinto na ito ay walang doorknob sa harapan. Deadlock ito. Pag sinabing deadlock, doon lang sa loob ang pwedeng makabukas. The same with our hearts, the same with our lives, mga kapatid. Na ang puso natin, bagamat ang Diyos ay makapangyarihan, bagamat siya ay lumikha sa atin, hindi niya tayo pilitin kung papasukin ba natin siya o hindi. Kasi yung doorknob ng puso natin ay nasa loob ng ating puso. Tayo may karapatan na magbukas. Kaya nga, di ba si Kate Cipriano Aguilar, may rest in peace. Sumalangit nawa siya. May kanta siya eh. May ginawa siyang kanta. Meron akong kaibigan. Naroon siya kahit saan. Naroon siyang magpatawad. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinapasok. God, the Lord is knocking in the door of the door of her heart and allow the Lord Jesus to come in. And because of that, the life of Mary of Magdala has never been the same. Hindi na katulad ng dati. Nagbago siya. Tagang totally nagbago at minahal niya at sinundan niya ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, nangyari kay Mary o Magdala yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, old things become new. So, maybe that is by now, mga kapatid, shalom. At yun nga, ang kapistahan ni Maria Magdalena ay kinocommemorate natin or sinicelebrate natin sa Catholic Church ay pagpapahayag ng dakilang pag-ibig at pagpapatawad ng Panginoon sa atin despite how sinful we are. The Lord is waiting us. The Lord is knocking at our door, the door of our heart.
what we need to do is, it is either you will ignore the Lord who knocks in your door of your heart, or you will open the door of your heart and you will let Him come in, my dear brothers and sisters. So that is by now. Shalom. May God continue to bless us and protect us of this bad weather. It's habagat. Nawa ingatan tayo ng Panginoon. Ligtas tayo sa mga malulubang karamdaman, sa leptospirosis, sa mga bakterya, sa mga any venomous animals, rabies, sa dengue, at maging normal ang blood pressure natin, blood sugar, ligtas ng Panginoon sa kidney failure, ligtas sa stroke, maging normal ang uric acid natin, ang mga cholesterol level natin. So that is now. Shalom mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound sa araw nito. And may God protect us and cover us with His most precious blood. And may the Holy Spirit guide and continue to teach us. In Jesus' name, Amen. So, bye-bye mga kapatid. A blessed Tuesday to all.